Handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga kagamitan, higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang bunot ay biyaya, may aral na dala, mabubuting pamana. Handang-handa na, pamanatimi na. Kapayapaan mga batang pamana, isang mapagpala at masayang araw sa inyo. Kamusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga pala si Teacher Bigbay at ako ang inyong makakasama upang makapakinig na panibagong kwento mula sa Biblia. Maaari ba pakihanda ang mga sumusunod? Lapis o ballpen, papel o notebook, at coloring materials. Mamaya gagamitin natin ito sa ating activity. Tara na at magpasimula na tayo. Tayo ay manalangin sa ating Panginoong Diyos at ipikit ang ating mga mata at makinig ng mabuti. Aba, Ama naming Hari, Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Maraming salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na kaloob mo po sa amin. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming mga kasalanan. Nawa po ay may handa namin ng aming sarili at maging mabuti kaming mga bata sa pagsamba namin sa iyo. Ang iyong banal na espiritu nawa ay sumasa amin, lalo na sa aming pakikinig ng iyong mga aral. Tulungan niyo po ang aming mga guro sa pagtuturo at paggabay sa amin. Ito po ang aming hiling at pasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Bago tayo tumungo sa ating kwento mga batang pamana, meron muna tayong gagawing pagsasanay. Panuto, kilalanin ang mga sumusunod na larawan. Ayan na mga batang pamana, may pamilya at iba't ibang uri ng hayop ang nakasakay sa malaking sasakyang pandagat dahil may malaking baha. Alam niyo na ba ang kwento natin ngayon? Tara na at ating alamin ang kwento at mahalagang aral na ating mapapakinggan sa araw na ito. Ang pamagat na ating kwento ay Ang Arko ni Noe na mababasa natin sa Genesis chapter 6 verses 9 to 22 at chapter 7 verses 1 to 23. Mga batang pamana, isang araw ang Panginoon ay nagsalita kay Jonas. Sinabi niya, si Noe ay sakdal at matuwid na lingkod ng Diyos. Ibig sabihin, mabait siya, masunurin sa lahat na inuutos ng Diyos. Si Noe ay may asawa at 3 anak. Ang panganay ay si Sem, ang pangalawa ay si Cham, at ang bunso ay si Japet. Mababait at masunurin din sa utos ng Diyos ang pamilya ni Noe. Pero sa kanilang panahon ay naging masama ang lahat ng mga tao. Hindi sila naging mabuti at sila ay naging masuwain. Hindi rin sila naglilingkod o sumasamba sa Diyos at puro masama ang ginagawa nila. Kaya nagalit ang Diyos sa lahat ng mga tao, sabi ng Diyos, lilipunin ko o papatayin ko ang lahat ng mga tao at may buhay. Magpapabaha ako na aabot hanggang sa bundok para walang matirang masamang tao. Pero mahal ng Diyos si Noe at ang pamilya niya. Ayaw ng Diyos na mamatay si Noe dahil mabait at masunurin sila sa Diyos. Kaya inutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng daong o sasakyang pandagat para iligtas sila ng Diyos sa baha. Tapos sinabi din ng Diyos kay Noe na magsama siya ng mga hayop para mabuhay din sila kasama ang pamilya ni Noe sa daong.
Kaya agad ay sinunod ni Noe ang utos ng Diyos na gumawa ng daong at katulong niya ang kanyang pamilya. At gaya ng utos ng Diyos, kumuha sila ng iba't ibang klase ng hayop na makakasama nila para mabuhay pagkatapos ng baha na gagawin ng Diyos sa lupa. Dahil sa kabaitan ni Noe, sinabi niya sa mga tao na gagawin ng Diyos ang malaking baha sa lupa, pero walang naniwala sa kanya. Imbis na makinig ay pinagtawanan pa siya ng mga tao. Nang pumasok na sila sa daong, nagsimula ng umulan at unti-unti nang bumaha hanggang sa mataas na bundok. Kaya dahil dito, namatay ang lahat ng mga tao at mga hayop na hindi makapasok sa daong. Tumagal ang baha ng 150 araw, kaya kahit isa, walang natirang buhay sa labas ng daong. Nang matapos ang pag-ulan, pinuksan ni Noe ang bintana at nagpalipad siya ng isang uwak at ang uwak ay parot parito sa paglipad. Kaya nagpalipad siya ng kalapati, pero bumalik ito kasi malaki pa ang tubig. Naghintay pa si Noe ng 7 araw at nagpalipad siya ng kalapati. Nang bumalik ang kalapati, may dala na itong dahon, ibig sabihin na mawala na ang tubig. Kaya inutusan ng Diyos si Noe na lumabas sa daong, pati ang mga hayop na kasama niya. Pagkatapos ay nagsalita ang Diyos. Sabi niya, hindi ko na uulitin ang ganito. Kaya nagpalabas ang Diyos ng bahaghari o rainbow, tanda ng tipan ng pangako niya na hindi mauulit ang ganoong klase ng pagbaha. Paglabas nila sa daong, nabuhay si Noe at ang pamilya niya. Binasbasan sila ng Diyos at dumami uli ang mga tao at mga hayop hanggang ngayon. Alam niyo ba kung bakit tayo nabuhay hanggang ngayon? Dahil yun sa kabaitan ni Noe at dahil naging masunurin siya sa Diyos. Kaya sa tuwing makakita tayo ng rainbow, lagi nating alalahanin na ito ay tanda ng pagmamahal ng Diyos at pagliligtas niya sa atin at ang pangako niya na hindi niya uulitin ang baha gaya na nangyari sa ating kwento. O ayan mga bata, isang kwento na naman ang kapupulutan natin ng aral. Kaya naman ating alamin ang mahalagang aral ng kwento. Una, ang sumusunod ay naliligtas at ang sumusuway ay naparurusahan. Mas mabuti ang sumusunod kaysa sumusuway. Nakita naman natin sa kwento mga bata na hindi sumunod ang mga tao sa utos ng Panginoon at sa mga pangaral na ginawa ni Noe. Kaya sila ay naparusahan. Samantalang ang pamilya ni Noe, dahil sila ay naging mabuti at sumunod sa utos ng Diyos, sila ay naligtas. Pangalawa, masayang sumunod at tumulong sa pamilya. Mga bata sa araw-araw, maging mabuting bata tayo kahit saan tayo pumunta. Kung may pinagagawa sa atin na gawaing bahay, ay sumunod tayo ng masaya at kapag inuutusan. Tandaan mga bata, huwag magdadabog o magsisimangot. Ang pag-ibig at paggalang sa magulang ay pagsunod ng masaya. Kaya maging masaya at matulungin tayo sa pamilya. Katulad na ginawang pagtutulungan na ginawa ng pamilya ni Noe sa pagbuo ng malaking sasakyang pandagat upang sila ay maligtas. Panuto. Sa isang malinis na papel, gawin at isulat ang salitang God is faithful. He keeps His promises. Maaari sundan ang nasa video o i-post kung kailangan. Tapos na ba kayo mga bata? Wow, ang galing naman! Dahil dito, narito naman ang ating memory verse na mababasa sa Ephesians chapter 2 verse 8. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God. Tayo ay magtatapos na, kaya tayo'y muling manalangin. Aba, Ama naming Hari, Diyos na banal, malwalhati at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa kapayapaan at sa aral na itinuro niyo po sa amin sa araw na ito. Naunawaan po namin na mahalagang sumunod kami sa utos niyo dahil ito ay para sa ikabubuti at ikaliligtas namin. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming nagawang kamalian. Tulungan niyo po kami na maging mabuti at masunurin pang mga bata.
Nagpapasalamat din po kami sa aming mga guro at magulang na nagsikap na walang sawang gumagabay at nagturo sa amin. Ito pong aming dalangin at pasalamat sa pangalan niyo pong Diyos Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam at Mispa! Sa mga kwento mo'y ginising ang puso ko nahihimbing. Nagturo ka sa akin nagkailambing, may pagmamahal ang bawat sabihin. Pansamantalay, mispa muna o guro ko sinisinta, maging sa kapwa ko pamana, paalam na pansamantala. Mispa na muna, aking kamag-aral na minamahal. Mispa na muna, sa guro ko nagpapagal. Mispa na muna, aking kamag-aral na minamahal. Mispa na muna, sa guro ko nagpapagal. Mispa na muna, mispa na muna, mispa na